Malacanang! Alam nyo kung ba't galit sa inyo tao? Iwas kayo ng iwas, panay ang sinungaling nyo sa Senado, tapos sa interview lang umamin na tong engot na to. Lalo na kung eengot-engot yung itinalaga ninyo, will definitely expose yung mga kabulastugang ginagawa nyo. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangan magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil meron pong trial na darating po. Magandang araw mga kaibigan at mga kababayan. Matapos kasing mapahiya at umiyak na naman itong mga Duterte supporters dahil sa ibinasura ng ICC ang kahilingan ng legal team ni dating Pangulong Duterte, abay to the rescue itong mga alipores ni Duterte at ibinaling ang issue kay Attorney Claire at sa ating Pangulo. Sinabi na ipinahamak daw ni attorney itong si Pangulo na siya ang mastermind sa likod sa pagkaaresto ni Duterte. At abangan ninyo mga kaibigan yung paboritong journalist ng mga DDS may matinding tanong tungkol sa confidential funds ni President Marcos. Kaya naman sinagot agad ito ni attorney. Pero bagong lahat mga kababayan, pakilike naman ang ating video. Yes, maraming salamat. Umpisahan muna natin dito mga kababayan. Itong interview na to kung saan sinabi kasi ni Attorney Claire yung stand ni Pangulong Marcos despite sa mababang trust rating. Pero babaguhin yan ng mga alipores ni Duterte. Iti-twist nila mga kababayan. Eto. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide base sa batas at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, Yon mga kaibigan, yun yung kukunin nila. Kung ayaw ng karamihan yung ginawa ng Pangulo. Yan, tingnan nyo tandaan nyo po yon. O ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na masurrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Yan mga kaibigan, tandaan nyo po yun yung regarding doon, yung ginawa ng Pangulo. Kasi yun yung magiging narrative ng mga alipores ni Duterte. Eto mga kababayan. Isa lang ang umamin, si Claire. Inamin ni Claire. Ang sabi ni Claire, wala daw kahit daw hindi popular yung decision ni Pangulong Marcos sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Wala daw siyang pakialam basta naayon sa batas yung ginawa niya. Wala naman siyang sinabi na walang pakialam yung Pangulo, di ba? Hindi naman ganun Sino mastermind ngayon? Di ba? Ang mastermind si Bongbong. Malacanang! Alam niyo kung ba't galit sa inyo tao? Iwas kayo ng iwas, panay ang sinungaling niyo sa Senado, tapos sa interview lang umamin na tong engot na to. Umamin ba mga kababayan na ang mastermind, di ba, sa pagka-aresto ng Pangulo o ng dating Pangulo na si Duterte ay si President Marcos, yung mastermind? Para namang dinidisregard nyo yung mga reklamo patungkol sa amo ninyo way back pa 2017, di ba? Si Trillanes na nga, no? Si Senador Trillanes, isa sa nagreklamo. Tapos sasabihin nyo mastermind yung Pangulo dahil kinaladkad yung amo ninyo sa The Hague, sa ICC. Iba din no? Ayan, less talk, less mistake. More media exposure, lalo na kung eengot-engot yung itinalaga ninyo, will definitely expose yung mga kabulastugang ginagawa nyo. And here, clear as day, clear as day, na inamin nito ni Franz Castro, ako na Franz Castro, kamukha kasi nito ni Claire Castro, na yung pagpapadala talaga kay Pangulong Duterte sa ICC, kagagawan talaga ni Bongbong Marcos. Yun ang sinasabi niya.
Wala namang sinabing ganun. At saka isa pa mga kaibigan, gagawan talaga ng issue itong si Attorney Claire, di ba? Na siya yung nagpapakalat na ang mastermind ay si Pangulong Marcos, di ba? Siyempre para ilihis yung mga tunay na issue. Dahil papalapit nga naman itong impeachment trial ni Inday Sara. Tapos yung mga nakakahiya na nangyayari ngayon sa kay Duterte, di ba? Ibinasura ba naman yung kahilingan niya sa ICC? Siyempre, ayaw tanggapin ng mga DDS yan. Kaya kung ano-ano na lang yung gagawing issue para siraan ang ating Pangulo. At eto nga, no, gusto pang palayasin itong si Attorney Claire. Pero eto mga kaibigan, ano ba yung sagot ni Pangulong Marcos dyan? Di ba? Noon pa sinagot na yan. Binabato kasi na siya yung may utos. O eto, matagal na yan eh. Eto. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may batayan ng ginawang hakbang ng mga otoridad kaugnay ng ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May batayan. O ano yung batayan? Eto, makinig kayo. Sa presidential address ng Chief Executive, sinabi nitong mayroong physical arrest warrant laban Merong physical arrest warrant. sa dating Pangulo mula sa International Criminal Court na kanyang natanggap mula kay DILG Secretary John V. Cremulya. Galing ICC. Di naman galing kay Pangulo. Yung arrest warrant. Nanteteng talaga oh. Masusian niya nilang binalik-balikan tingnan ang arrest warrant para maging batayan ang susunod na hakbang sa dating Pangulo at mula doon ay sinagawa na nga ang plano na nauwi na sa pagdakip dito hanggang sa mailipad na patungong The Hague sa The Netherlands si dating Pangulong Duterte. Kaugnay nito ay nakahanda namang ilahad ng pamahalaan sa publikong nasabing mandamiento de arresto. Ito yung pang patunayan na hindi unlawful o labag sa batas ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay DILG Secretary John V. Cremulya, gagawin nila ang pakikipag-ugnayan sa PCO para sa pagsasapubliko ng nasabing dokumento. Legal at lawful ayon sa kalihim ang sinilbing warrant sa dating presidente na ay dumaan din naman sa Department of Justice. Oh, di ba ang linaw mga kababayan? Merong arrest warrant galing sa ICC. Nagpatulong yung Interpol. Eto malima lang naman tayo. Tapos sasabihin nyo, si Pangulong Marcos yung nagpa-aresto. Tindi, no? Tapos umamin daw si si Attorney Claire. Iba din talaga. Pinaliwanag din ng Pangulo na ang pag-aresto sa dating presidente ay bilang pagtalima ng Pilipinas sa commitment nito sa Interpol. Ewan ko kung di nyo pa maintindihan yan, Tagalog na yan. Putek na yan talaga, oh. Binigyan din ng Chief Executive na may obligasyon ng bansa sa Interpol na kailangan gawin gayong baka hindi na ito tumulong pa sa Pilipinas para mahuli ang mga Pilipinong pugante na nahaharap sa mga kaso at nagtatago sa ibang bansa. Tulad ni Roque. Ay, nako. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Di ba malinaw? Di ba? May arrest warrant galing ICC, nagpatulong sa Interpol, tapos si Interpol nagpatulong dito sa gobyerno natin. Anong ginawa ng Pangulo? Siyempre, tumupad lamang sa kung ano yung nasa batas. Masama ba yun? Siyempre masama sa mata ng mga DDS. Kasi nga, aarestuin ba naman yung kanilang idol? Bakit ba pinipilit ninyo ang mastermind o nasa likod ng pag-aresto kay Duterte? Ay si Pangulong Marcos. Diyos ko naman, mga kaibigan. Tindi. Hindi kaya mas matindi to? Itong susunod mga kababayan. Ito matindi. Yung idol nila, yung idol na journalist ng mga DDS, mga kababayan, narito, pakinggan natin. Moving on to the next question, Eden Santos, Net25. Diyan na. Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay VP Sara, knowing na yung impeachment case po was rooted
in the questionable confidential funds ng Vice Presidente. Tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Tama. Bakit ba gusto mong makialam yung Pangulo dyan? Gusto mong pigilan niya yung impeachment trial? Iba ka din, no? Hindi nito eh. Ang follow-up ko lang po dun sa transparency and accountability, kung confidential and intel funds po yung dahilan nung pag-impeach kay VP Sara, hindi po kaya maapektuhan din ng Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng confi and intel funds para po hilingin din na idetalye niya yung kanyang pinaggagamitan or paggagamitan po ng confi and intel funds. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangan magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil meron pong trial na darating po. Okay po, thank you. Ay, nako mga kaibigan, no. Siyempre, una po, no, yung impeachment trial, pilit na namang idinidikit sa pangalan ni Pangulong Marcos, no? Sinasabi ng taong bayan daw ay dapat pigilan yung impeachment trial. Abay magaling. Laging ginagamit yung taong bayan, no? Huwag nyo kaming idamay, ha? Kami gusto naming matuloy yung impeachment trial at gusto namin siyang makonvict. Yun lang yun. Period. At kung naniniwala naman kayo sa survey, di ba? Naniniwala kayo sa survey na mataas yung trust rating kay Vice Presidente, dapat maniwala rin kayo na mataas at malaki, no, yung kagustuhan ng Pilipino na ma-impeach si Inday Sara at matuloy yung trial na yan. Baka sabihin nyo naman, peke na naman tong survey. Pag hindi pabor sa inyo, peke. Diba? Pero pag pabor sa inyo, gagamitin nyo yan para pabagsakin ng Pangulong Marcos Tapos gusto nyo pang palayasin si Attorney Claire Iba din kayo no? So yun mga kaibigan malinaw po. Malinaw na hindi sinabi ni Attorney Claire na ang mastermind ay si Pangulong Marcos. Okay? Pero syempre, yun yung pagkakaintindi nila. Di wala tayong magagawa dyan, di ba? Kahit naman ipaintindi mo, sarado po yung kaisipan nila. Kaya, ay nako, hirap talaga. Kaya, kahit ganun pa man mga kaibigan, no? Kayo, na marunong kumilates, abay ipagpatuloy nyo po yan. Okay? Palakpakan nyo po yung sarili nyo. So yun mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.